Part 26. Iritado niyang sinalubong ang mga titig ko, at nakuha pa niyang magkamot ng ulo. Am I cheating on you? Ulit niya habang nakangisi. Sino ba ang nanggagaw sa ating dalawa, ha? Sandali akong natihimik habang nakatingin sa mukha niya. Wala akong salita na mabuo sa utak ko. Parang naging kumpirmasyon iyong huling sinabi niya sa hinala ko. Biglang nanggati ang kamay ko at bago ko pa man malaman ang ginagawa ko ay lamapat na sa pisngi niya ang palad ko. Naramdaman ko ang hapdi, at rinig na rinig dito sa buong kwarto ang palakpak ng sampal ko sa mukha niya. Buong lakas ang nilagay ko sa palad ko, kasama ng galit na namumuo sa dibdib ko ngayon. Mariin niyang kinagat ang pang-ibaba niyang labi saka muling humarap sa akin. Bakas na bakas sa maputi niyang mukha ang kamay ko, at pakiramdam ko ay kulang pa iyon. Sino ang nanggagaw sa ating dalawa? Matapang kong tanong habang natatawa na naiiyak. Ikaw, sigaw ko sa mukha niya. Ikaw lang dahil wala akong ginawa. Sarkastiko itong tumawa saka isinuklay ang mga daliri ng isang kamay sa buhok. You just slept with a guy. Aniya sa kontroladong tinig. And God knows what else happened between the two of you inside that room. Turan pa nito, Ayla, may asawa kang tao, ano sa tingin mo ang naramdaman ko noong nakita ko yung mga pictures mo? Noong sinabi ni Sanya na nakita ka niya sa hotel. Biglang nanghina ang tinig nito kasabay ng pamumulan ng mga mata niya. Alam ko naman na ganito na ang naiisip niya simula pa lang. Hindi ko rin siya masisisi dahil ako rin naman ay naisip na baka may nangyari sa amin ni Avery noon. Ngunit yung masakit ay wala nga siyang sinabing mga salita na hindi maganda sa akin pero ipinaramdam naman niya sa akin ang galit niya. Ngayon ko lang rin napagtanto na kaya siguro hindi niya ako magawang hawakan kapag hindi siya nakainom ay dahil nandidiri siya. Kaya rin siguro hindi niya ako magawang halikan pagkatapos dahil nahihimas-masan na siya. At naninikip ang dibdib ko dahil sa posibilidad na totoo ang mga naisip ko na yun. Nothing happened between me and Avery, Shino, umiiling kong sabi. I didn't even sleep with him. Nalaman ko yun kahapon noong pumunta ako sa office. Nakausap ko si Ate Remy at sinabi niya ang tungkol doon. Siya yung kasama ko sa loob ng hotel room, hindi si Avery. Tipid akong ngumiti. Sino ang nanggagaw sa ating dalawang ngayon? I've tried to please you for days. I let you use me when you feel horny even though the next day, it was as if nothing had happened. I made you treat me like trash cause I thought I deserved it. Hindi pala. Umiling ako saka na siya tinalikuran. Hindi ko alam na aabot kami sa puntong ganito. Umaasa pa man rin ako na magkakaayos kaming dalawa, ngunit hindi ko pa man nalilinaw sa kanya yung nangyari noong Sabado, dinagdagan na niya ang problema. Ang bilis niyang naghanap ng iba. Ito ba yung taong naghintay ng 4 na taon para bumalik ako sa kanya? Ito ba yung taong ipinaglaban ang posisyon niya sa buhay ko? Ayla tawag nito ngunit hindi ko siya nilingan. Ayla, mabilis akong napahinto sa paghakbang nang humawak ito sa braso ko at iniharap ako sa kanya. Agad kong tinabig ang kamay niya kaya napabitaw ito sa pagkakahawak niya sa akin. Don't touch me. Galit kong saad sabay tulak sa kanya. Bahagya itong napaatras dahil mukhang hindi niya napaghandaan iyon. I did not, bago pa man niya matapos ang linya niya ay muli ko nang pinadapo ang palad ko sa pisngi niya. Bring that key here and tell her to prepare your breakfast, walang emosyon kong sabi sa namumula niyang mukha. Kaya pala ang lamig ng pakikitungo mo sa akin dahil nakahanap ka na pala ng iba. Ngumisi ako saka siya inilingan. Ayla, I did not cheat, shut up. You cheater. Sigaw ko at itinuro ang bibig niya na nagpatigil sa pagsasalita niya. Gusto ko pa sana siyang saktan dahil nasasaktan ako ngunit pinigilan ko na lang ang sarili ko. Ayokong pumasok siya sa trabaho na may bakas ng palad ko ang mukha niya. Ilang araw akong nagtiis sa malamig niyang pakikitungo sa akin. Bilang na bilang rin sa mga daliri ko yung nagiging pag-uusap naming dalawa. Kaya pala hindi na rin niya magawang sagutin ang mga tawag ko, at hindi na rin niya kayang mag-reply sa mga texts ko. May iba na pala habang na-stress ako rito sa kahihintay sa kanya na makauwi siya, iba na pala ang sinasamahan at kinakausap niya. Nakakapagsisi na nagmadali pa kaming magpakasal kung ganito lang rin naman pala ang kahahantungan naming dalawa. Kaya tama na rin siguro na itinago namin ang tungkol doon.
At sising-sisi ako na bumalik pa ako rito at binalikan pa siya. Nagtungo ako sa may kusina at lumapit sa key holder. Kinuha ko ang spare key ng kwarto kahit na nakasunod sa akin si Chino. Mabilis akong naglakad papasok sa kwarto at nilock ang pintuan bago pa man niya ako masundan sa loob. Ayla, open this door. Tawag niya habang kinakatok at pinipihit ang doorknob. Hindi ko siya pinansin at pumasok sa walk-in closet. Nagbihis muna ako bago naglagay ng mga damit sa bag. Kailangan ko nang umalis dito dahil hindi ko na kayang huminga kasama siya. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin niya, noon pa lang ay iniwan ko na siya dito. Bakit ba kasi ako nagtiis? Bakit ako umasa na magkakaayos pa kaming dalawa? Pagbukas ko sa pintuan ay rumahistro ang gulat sa mukha ni Chino. Tumingin pa ito sa bag na dala ko saka umiling. Kaagad rin siyang hamarang sa harapan ko, at humawak pa sa magkabilang braso ko para pigilan ako sa paglakad. Let go of me, Chino. Utos ko sa may pagbabantang tinig dahil baka may hampas ko sa kanya ang bag na dala ko. No, Ayla, no, matigas niyang sabi habang umiiling. If you're planning to leave, then drop that idea. Natatawa akong tumitig sa mukha niya. Mukha pa siyang takot na takot ngayon dahil aalis ako. Ayaw mo yun, engineer. Mauuwi mo dito yung key mo. Ngumisi ako ng may pang-aasar. Dammit, Ayla, pinsan yun ng kasama ko sa trabaho, depensa nito. Napahalakhak ako sa sinabi niya. Ngayon pinsan na lang nung katrabaho niya. You, Alaric, senggal ko. Puwersahan kong binawi ang mga braso ko sa kanya. Agad naman niya akong binitawan para siguro hindi na niya ako masaktan pa. Naglakad ako palabas sa apartment, hanggang sa makalabas na ng building. Hindi ganito yung pinangarap ko para sa aming dalawa, ngunit mukhang ganito ang matutupad. Dads kang napalingon ako kay Doreen na ngayon ay umuupo sa tabi ko dito sa may garden. Nasaan na daw si Chino? Curious nitong tanong habang nakatingin sa akin. Nagkibit ako ng balikat. Baka papunta na, tamad kong tugon saka itinuloy ang pag-twist ng pasta sa tinidor. Naramdaman ko sa mukha ko ang saglit na pagtitig sa akin ng kapatid ko. Hinintay ko kung may sasabihin pa siya ngunit hindi na ito nagsalita kaya hinayaan ko na lang. Why don't you call him? Ani Terence, sinipat ko siya ng tingin at nasalubong ang mapanuri niyang mga mata. I wish I could say that I blocked his number on my phone. I even blocked him on my social media account. Darating din yun, pagtatapos ko sa usapan. Kung pwede lang na huwag na siyang pumunta dito, mas okay pa. Pero mukhang imposible iyon dahil tinawagan siya ng tatay ko kanina. Mukhang sinigurado na darating siya ngayon dahil birthday ng lola ko. Hindi lang naman rin si Dada ang naghahanap sa kanya kundi pati na rin ang mga tita at tito ko. Pati nga si Lola ay hinahanap siya sa akin noong umuwi ako dito. Sinabi ko na lang na may trabaho siya noon. Hindi ko lang alam kung pumasok ba siya noong araw na iwanan ko siya doon sa apartment. Hindi ko rin sinabi dito na nilayasan ko siya. Ayoko naman kasing isipin pa nila ang tungkol doon. Kaya ko pa namang bitbitin ang sarili ko, pati na rin yung mga problema namin ni Chino. Pero pumunta siya dito kahapon. Maghapon siyang nandito, pero hindi ko siya kinikibo. Hindi pinapansin. Todo rin ang pag-iwas ko sa kanya. Hangin muna ang dating niya sa akin ngayon. Hinintay rin niya na dumating sina Dada at Terence bago siya umalis dito. Mabuti nga at hindi siya nainip. Sa bagay, kausap niya ang mga tita at tito ko. Hindi ko lang alam kung walang nakapansin na hindi kami okay ni Chino. At kahit na gusto ko siyang paalisan, hindi ko na lang ginawa. Tama na muna yung dalawang sampal. Ni hindi ko nga alam kung papaano niya nalaman na dito ako pumunta noong umalis ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya kung saan. O baka nagtanong siya kila mommy tungkol sa akin at nung nalaman niyang hindi naman ako umuwi doon, dito niya ako naisip na pumunta dahil bukod sa kanila, dito lang ang alam niya na pwede ko pang uwian. Bahagyang tinapik ni Doreen ang balikat ko at iminuwestre ang ulo sa may bandang likuran namin. Bahagyang kumabog ang dibdib ko, ngunit nawala rin iyon nang makita ang dalawang babae, isang matanda na may hawak na walking cane, at yung isa ay mukhang kasing edad lang ng isa sa mga tita ko. Sabay kaming tumayo ni Doreen at lumakad palapit sa mga bagong dating na bisita ni Lola na ngayon ay sinalubong na ng mga tita ko, pati na rin ni Dada. Nakasunod naman sa amin si Terence. Isa-isa kaming bumeso sa kanila nang makalapit kami.
At hindi lang sila basta mga bisita dahil kamag-anak rin namin sila. Ito ang bunso mo, Mario. Nakangiting wika ng matanda habang nakatingin sa akin. Opo, tita. Nakangiting tumanggo si Dada. Sabay-sabay kaming magkakapatid na bumalik sa table namin. Medyo maraming mga bisita ngayon kahit na dito lang sa bahay ginawa ang birthday ni Lola. Siya kasi mismo ang nag-request na kung pwede ay dito na lang. Actually, ayaw na sana niyang maghanda para dito sa birthday niya ngunit hindi naman pumayag ang mga anak niya lalo na't kaya naman nila siyang gastusan. Ipinaayos na lang nila itong garden dahil maluwang naman. Inimbitahan rin ni Dada sina Mommy at Daddy. Hindi ko lang alam kung anong oras sila pupunta dito. Sabagay, ngayon pa lang nagsisimula itong party at hanggang mamayang gabi pa. At mas okay pa kung ang mga magulang na lang ni Chino ang pumunta dito, huwag na siyang sumama pa. Your mom and dad are here, usual ni Terence. Mabilis akong tumingin sa kanya. Tumuro naman ito sa may likuran ko. Pati si Chino. Agad akong lumingon sa direksyong tinuturo niya at nakita ang pagpasok ng mga magulang ko, kasama si Dom. Nasa likuran naman nila si Chino na palingalinga na parang may hinahanap. Biglang kumalam ang sikmura ko at naalala yung mga nabasa kong mga texts noong babae niya. Ang layo pa ng distansya niya sa akin pero umiinit na kaagad ang ulo ko. Nagpaalam ako sa mga kapatid ko na pupuntahan ko muna ang mga magulang ko. Nang makita sila ni Dada ay kaagad niya silang sinalubong. Nakita ko ang pagbeso sa kanya ni Mommy at pakikipag-shake hands ni Dad. Napairap ako sa kawalan ng makitang saglit na yamakap si Chino sa tatay ko na parang wala siyang ginagawang kasalanan sa akin. Hi! Masayang bati ko sa mga magulang ko at pareho silang hinalikan sa pisngi. Pati si Dom ay hinalikan ko na rin. Naramdaman ko ang pagtitig sa akin ng lalaking nasa likuran ni Dom pero hindi ko siya pinansin. Bulag muna ako pagdating sa kanya. Ganito rin naman ang ginawa niya sa akin ng ilang araw na parang hindi niya ako kasama. Entertain your mom and dad for a while, Ayla. May mga kakausapin lang ako. Babalik ako dito mamaya. Paalam ni Dada nang makahanap kami ng vacant table. Sure, doll. Ngumiti ako sa tatay ko. Where is your Lola, anak? We haven't greeted her yet, ani Mommy. Tumango ako at sinamahan muna sila sa loob ng bahay kung nasaan si Lola. Naramdaman ko ang presensya ni Chino sa likuran pero nagkunwari ako na wala siya doon. Gusto ko talagang iparamdam sa kanya ang ginawa niyang pambabaliwala sa akin. Para sa susunod, hindi na niya uulitin. Saglit na nakipagkwentuhan si Mommy at Daddy kay Lola. Kahit dito sa loob ng bahay ay maraming bisita. Hindi ko na rin sila kailangang ipakilala dahil halos kilala naman na sila. Pagkatapos nilang makipagkwentuhan ay bumalik na rin kaagad kami sa labas. Pinaserve na lang rin ni Dada ang mga pagkain sa table para sa mga magulang ko. Lumapit rin at bumeso sa kanila si Doreen at Terence, ngunit kaagad ring umalis. Nag-away ba kayo ni Chino? Biglang tanong ni Mommy nang kaming tatlo na lang nila Dom ang maiwan sa table. Isinama ni Dada si Daddy at Chino. Hindi ko alam kung kanino sila nakikipag-usap o kung ano ang pinag-uusapan nila. Just a little misunderstanding, Mom, nakangiti kong tugon. Siguro ay nasabi ni Chino ang tungkol doon kaya nagtatanong si Mommy ngayon. At ano naman kaya ang sinabi niya? Isinumbong ba niya na sinampal ko siya? At kahit gusto kong sabihin na kasalanan ng panganay niya, hindi ko magawa. Hindi na tulad ng dati na kahit kasalanan ko, kay Chino ko pa rin isisisi ang lahat at ako ang paniguradong kakampihan nila. Tumanggaw-tango si Mommy habang tipid na nakangiti. Humawak pa ito sa balikat ko habang nakatingin sa akin. Sanay kami ng daddy nyo na nag-aaway kayo, pero iba na ngayon, wika niya. Pag-usapan nyo ang pinagmulan ng problema nyo. Kung hindi nyo kayang ayusin ng kayong dalawa lang, you can talk to us, alright. Wala kaming kakampihan sa inyo. Tumanggo na lang ako dahil wala akong masabi. Ang pinagmulan lang naman ng away namin ay yung tungkol kay Avery at sa akin. Layong mga pictures rin, at hindi ko yata kayang sabihin sa kanila ang tungkol doon. Saglit na tumitig sa akin si Mommy. Bahagya pang kumunat ang noo nito nang bumaba ang paningin niya sa may leeg ko. Doon siya tumitig na parang may nakikitang kakaiba. Wala sa sariling napahawak ako sa leeg ko dahil baka may dumi na pala ako doon.
Sigurado namang hindi kiss mark ang tinitingnan niya dahil wala akong ganon. What is it, mom? Curious kong tanong habang hinahaplos ang leeg ko. Inangat niya ang paningin sa mukha ko. Umiling ito sa kangumiti, at hinaplos ang buhok ko. Hindi na lang ako muli pang nagtanong at hinayaan na lang iyon pero kinabahan talaga ako. Bigla akong na-conscious sa kung ano tiningnan niya sa leeg ko. Nang bumalik sina daddy dito sa table ay nagpaalam ako na magbabanyo muna saglit. Panay kasi talaga ang sulyap ng nanay ko sa leeg ko at hindi ako naging komportable. Gusto kong makita ang nakita niya. Nagtungo ako sa banyo ng kwarto ni Doreen kung saan ako natutulog. Mas ginasto kong tumabi sa kanya kaysa sa mag-isa sa mga guest rooms dito. Tinitigan kong mabuti ang leeg ko sa salamin at wala naman akong nakitang kung ano. Hindi ko alam kung ilang minuto kong sinuri ang leeg ko pero wala talaga akong makitang kakaiba. Ayla, nagmadali akong lumabas sa banyo nang marinig ko ang tinig ni Dada mula sa labas ng kwarto. Agad kong binuksan ang pintuan at bahagya pang napaatras nang makita si Chino sa likuran niya. Bakit po? Takang tanong ko sa kasinulyapan ng tingin ang taong kasama niya. Napakaamo ng mukha niya habang nakatingin sa akin. Hinahanap ka ni Chino. Nilingan niya ito at nginitian. Can I talk to her here, Tito? Ani Chino sa tinig na humihingi ng permiso. Inilingan ko ang tatay ko ngunit hindi niya ako pinansin. Marahan pa itong tumawa kay Chino sa katinapik ang balikat niya. Sure, maiwan ko muna kayo. Babalikan ko muna sa baba ang mga magulang nyo. Muli nitong tinapik ang balikat ni Chino saka na naglakad paalis. Nagmadali akong humakbang palabas para sana mahabol ko ang tatay ko at maiwasan ang lalaking ito ngunit mabilis niyang ipinulupot braso sa may tiyan ko at muli akong ipinasok sa loob ng kwarto. Isinarado niya ang pintuan at nilock pa. What the hell is wrong with you? Senggal ko at tinabig ang kamay niya. Humakbang rin ako palayo habang masamang nakatingin sa kanya. We will go home later, pahayag niya. Sasabay na tayo kila mommy, muli akong napasenggal. Hindi ko rin alam kung tatawanan ko siya sa sinabi niya o sasampalin ulit. Hindi ako sasama sayo, mariin kong sabi saka humalukip-kap. Hindi ako uuwi sayo. Tumanggo-tango ito. If you don't want to come home to me, then maybe you want to stay at our parents' house in the meantime. Suhestyon nito. Bumuntong hininga ako saka umiling. Wala sa plano ko ang umuwi dun dahil balak ko nang sumama sa tatay ko pa uwi sa probinsya bukas hindi ko na kailangang pag-isipan yun. Bigla ang desisyon iyon na ngayon ko lang nabuo. Sasama na ako kay Dada bukas pa uwi sa province, saad ko. Kahit na hindi ko pa nasasabi yun sa tatay ko, alam ko namang isasama niya ako. Humugot ng isang hininga si Chino saka muling tumanggo sa sinabi ko. Humakbang ako tungo sa kabilang side ng kama, kung saan mas malayo sa kanya, saka umupo. Alright, we will go there. Masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya. Hindi ba niya maintindihan na ayaw ko siyang kasama? I don't want you to be anywhere near me, Chino, pahayag ko sa kalmadong tinig. Why don't you just go on a date with your side chick? Ayla, hindi ko siya side chick o kung ano man ang iniisip mo, okay? Malumanay niyang saad saka humakbang palapit sa akin. Mabilis akong tumayo at humakbang palayo na ikinatigil niya. Just leave, Chino, taboy ko sa mababang tinig. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol dun dahil baka uminit na naman ang ulo ko at maulit iyong pagsampal ko sa kanya. Sabagay, hindi lang naman pala sa iisang dahilan kung bakit ko iyon nagawa. I will, halos magulat pa ako sa isinagot niya. Ang buong akala ko ay ipagpipilitan niyang manatili rito katulad na lang ng madalas niyang gawin. It's not like I want him to stay. Gusto ko na talaga siyang umalis. Tuldok, sasabihin ko na lang kay Dad na sa kanila ka muna uuwi. Humarap ito sa pintuan at naglakad palapit doon. No! Mabilis ko siyang hinabol at hinawakan ang likuran ng polo shirt na suot niya. Hindi ako uuwi dun. Humarap ito sa akin at tumitig sa mga mata ko. Perhaps you want to come home with me. Tinaas nito ang mga kilay. I am only giving you two options, Ayla. It's either you go to our parents' house, or you'll come with me. I can't let you stay here, nor I can't let you go with your dad because you might not come back to me. I get that we're not okay, but I still want you near me.
Hindi makapaniwalang tumitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero gumapang ang inis sa buong sistema ko. Ang kapal naman ng mukha mo para bigyan ako ng options, natatawa kong sabi. And you still want me near you? For what? Para maiparamdam mo pa sa akin yung mali ko na hindi naman totoo. Pinanlakihan ko siya ng mata dahil nanggigigil ako. Kumukulo ang dugo ko sa bawat salitang lalabas mula sa bibig niya. Kinagat nito ang ibaba niyang labi saka umiling. Apologetic pa itong ngumiti nang pakawalan niya ang labi niya. I'm so sorry if I made you feel that way, but it wasn't my intention. Iniiwasan ko lang talaga na may masabi ako, iniiwasan mo na may masabi ka pero ipinaramdam mo naman. Galit kong putol sa sinasabi niya. And you only use me when you have alcohol in your system because what? You can't do that when you're in your right mind because you thought someone else had touched me. Akala ko ay tapos na akong manambat at magalit, hindi pa pala. At kapag naiisip ko talaga yun, may tumutusok sa dibdib ko. Nasasaktan ako sa katotohanan na hindi niya ako kayang hawakan kapag hindi siya nakainom. Ayla, hindi ganun yun, kalmado nitong sabi. Umatras ako ng akmang hahawakan niya ako. I really want to make love to you. I wasn't only using you because I'm drunk. Umiling pa ito para depensahan ang sinabi. Make love mo ba na matatawag yun? Gigil kong saad, layong kinabukasan, wala na. Hindi mo na ako kakausapin. Malarnag na ulit yung pakikitungo mo sa akin. Ni hindi mo nga ako magawang yakapin, Sambat ko sa kamabilis na iniwas ang tingin ng maramdaman ko ang biglaang pag-init sa sulok ng mga mata ko. Ang sama-sama talaga ng loob ko sa kanya. Sa sobrang sama gusto ko na lang siyang iwan. I'm sorry, pabulong nitong sinabi. Do you want to slap me again? If slapping me will make you feel better, you can do it as much as you want. Mariin kong kinagat ang ibabang labi ko. Kahit na natempt akong gawin ang sinabi niya ay pinili ko na lang na ikuyom ang mga kamay ko para mapigilan ang sarili. I've already talked to Avery and Remy. They told me everything about what happened, aniya nang hindi ako magsalita. I was so wrong. Again, I'm sorry. Ilang sorry pa ba ang maririnig ko mula sa kanya? At hanggang kailan ko pa ba kayang tanggapin ang sorry niya? Hindi ko na alam. Can you still bear it with me? May halong pakiusap ang tono ng boses niya. And I hope we can still fix this. Ewan ko, Chino. Tumingin ako sa kanya. Nakakasawa rin kasi kung palagi ka nalang ganyan. Umalis ka na bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko sayo. Tipid itong ngumiti sa katumango. Nang lumabas ito sa kwarto ay gusto kong sampilan ang sarili ko dahil gusto ko siyang hilain pabalik dito. You're making weird stuff again, ate. Panunuya ni Dominic na tumayo sa may gilid ko. Nalalasahan ko ang pandidiri sa tinig niya. This isn't weird, depensa ko saka siya sinulyapan ng tingin. Nakatingin naman ito sa laman ng bowl na nasa harapan ko. At kahit na medyo na-offend ako sa pandidiri na nakita ko sa mukha niya ay nakuha ko pa rin siyang ngitian. Then what is it? Who would mix ice cream with tuna? Hindi makapaniwalang sabi nito saka pa tumitig sa akin. Tumigil ako sa pagmimix sa kakainin ko ngayong umaga. Hinarap ko si Dominic na hanggang ngayon ay direng-diri pa rin. Hindi ko alam kung ano ang nakakadiri sa gusto kong kainin ngayon. Paggising ko kanina ay ganito kaagad ang gusto kong kainin. Mabuti na nga lang at may stock ng ice cream dito. I just want to be creative, dumb. I'm trying new stuff. And besides, this looks so good. Wanna try it? I scoop a spoonful of tuna with chocolate ice cream in the bowl. Inilapit ko sa bibig niya ngunit lumayo siya sa akin at halos masuka pa. So, gross. Umiiling nitong sabi habang nakaharang ang dalawang kamay sa harapan niya. Nginiwian ko na lang siya at hindi na pinansin. Isinubo ko na lang rin ang laman ng kutsara. Malapad akong napangiti sa sarili nang makaramdam ako ng satisfaction sa lasa. Is Dominic ready? Mom called out from the living area. I am. Anang bunso kong kapatid saka na naglakad palabas ng kusina. Banibit ko ang bowl at naglakad na rin palabas ng kusina habang paunti-unting sumusubaw sa almusal ko. Ngumiti ako kay Mommy nang tumingin ito sa akin. Ngumiti rin naman ito pabalik habang inaayos ang suot niyang bracelet.
Naka-black skirt ito na hanggang tuhod ang haba at printed top na pinarisan niya ng heeled shoes. Linggo kasi ngayon kaya magsisimba sila. Gusto ko sanang sumama, pero ayaw ng katawan ko. Isang linggo na akong nandito sa kanila. Hindi naman talaga dapat ako uuwi dito, pero kinausap ako ng mga magulang ko noong birthday ni Lola. Nagsumbong siguro si Chino noon sa kanila kaya isinama na nila ako. Hindi naman ako makatanggi dahil pinilit ako ng nanay ko. Maayos na rin akong nakapag-resign sa company. Hindi na ako pinag-render pa dahil tinapos na ni Eloisa yung mga naiwan kong trabaho roon. Nakausap ko na rin si Avery at sinabi niya ang tungkol sa napag-usapan nila ni Chino. "Is that your breakfast?" Tanong ni Mommy habang nakatingin sa hawak ko. Clear naman kasi itong bowl kaya nakikita niya ang laman. Yup. Nakangiting tugon ko habang umuupo sa couch. Inilapag ko ang bowl sa center table at hinayla iyon palapit sa akin. "Our taste buds have been getting weird these days, Mom," singit ni Dom. Huling-huli ko ang pagniwi niya nang lumingon ako sa gawin niya. Hindi ko na lang iyon pinatulan at sinimulang kumain habang nakatuon ang paningin ko sa TV. Hindi na lang rin siya pinansin ni Mommy. At hindi lang naman ang taste buds ko ang naging weird. Nawi-weirdohan rin ako kay Mommy nitong mga nakaraang araw. She has been so watchful of me. Parang may inoobserbahan siya sa akin na hindi ko alam. Para bang may inaalam siya, ngunit hindi naman siya nagtatanong ng kung ano sa akin. "Si Dad?" Tanong ng isang lalaking kapapasok lang dito sa loob. Hindi ko na inabala ang sarili ko na tingnan siya pero naramdaman ko ang mga tingin niya sa may likuran ko. "Nagbibihis na," sagot ni Mommy. "Napa-change oil mo na yung sasakyan. Dine-drain pa nila. Balikan ko na lang mamaya," tugon ni Chino. "You can use my car." Hindi naman ako aalis. Nakita ko sa sulok ng mata ko ang pag-upo niya sa tabi ni Dom. Hindi pa naman kami talagang nag-uusap. Hindi rin naman siya dito nagstay, umuwi lang siya dito noong Friday pagka-out niya sa trabaho. Mas okay naman yung doon siya sa apartment. At bahala na rin siya kung inuuwi man niya dun yung K na pinag-awayan namin. "Let's go." Tinig ni Daddy na kada rating lang dito sa sala. "How's the car, Chino?" "Nandun pa. Gamitin nyo na lang yung sa akin." "Manggo-grocery pa kami, ani Mommy. Do you have anything you want me to get for you, Ayla?" Tanong nito sa akin. Mabilis akong lumingon sa gawin niya saka umiling. "Nothing, Mom. Thanks." Ngumiti ako saka na muling itinuon ang paningin sa TV habang kumakain. "How about some period pads?" Bahagyang kumunat ang noo ko saka muling lumingon sa kanya. "Tingnan mo baka wala na, bibili na lang po ako, May," nahihiya kong sabi. Sino ba naman ang hindi mahihiya kung pati ang mga period pads ko, ipapabili ko pa sa nanay ko? "No, go and check it. Para sabay-sabay na," pilit ni Mommy. Okay, may pag-aalangan kong wika. At ubili rin akong tumayo at hindi sinasadyang napatingin kay Chino na nakatingin rin sa akin. Naglakad ako tungo sa 4 ko nang may konting pagtataka at hiya. Bakit pati period pads? Sa edad kong to, pati iyon ay bibilhin pa ng nanay ko para sa akin. Dumiretso ako sa banyo at chinek sa cabinet kung mayroon pa. Nandito naman ang iba sa mga gamit ko dahil dinala dito ni Chino. Pati yung mga iba kong damit ay nandito rin. "I still have 5 packs, Mom. All unopened," imporma ko sa nanay ko na halatang hinihintay ako. "Are those the pads you bought when we went grocery shopping?" Masusi niya akong tinitigan kaya bigla akong kinabahan. "Yeah, I guess." Inilibot ko ang paningin ko sa mga kasama namin dito. Pare-pareho naman silang nakatingin sa amin nang may pagtataka. Humugot ng isang malalim na hininga si Mommy saka tumanggaw-tango. "I knew it," aniya sa mababang tinig at mabilis na ibinaling ang ulo sa direksyon ni Chino. "We will talk later, Chino Alaric." Matigas at seryoso niyang sabi saka pa itinuro ang anak. Kitang-kita ko ang pamimalag ng mga mata ni Chino habang nakatingin kay Mommy. Bigla ring nawala ng dugo ang mukha niya. Siguro ay kinabahan siya sa sinabi ng nanay niya. Ako man ay kinabahan para sa kanya. Kapag kasi ganito na ang ekspresyon sa mukha ni Mommy, pare-pareho na naming alam na seryosong-seryoso na siya. Mapapaisip ka na sa mga kasalanang nagawa mo na itinago mo sa kanya. What did I do, Mom?
Kada rating ko lang. Pag-aalma ni Chino at halata sa tinig ang kaba. Hindi mo alam. Seryoso pa ring sabi ni Mommy. Mamaya ipapaalam ko sa'yo. Napalunok ako ng malasahan ang pagbabante sa tinig nito, maging si Chino ay hindi napakali sa upuan niya. Napaisip rin ako kung nasabi ko ba kay Mommy ang tungkol dun sa mga nabasa kong text sa phone ni Chino. Nang umalis sina Mommy ay pareho kaming malalim na napaisip ni Chino sa kung ano ang ginawa niya. Hindi ko na naubos ang pagkain ko dahil doon. It looks like I'm going to face my mother's wrath after she went to church, bulong-bulong ni Chino na napasandal na lang sa backrest ng inuupuan niya. Baka nalaman na niya ang tungkol sa pambababae mo, panunukso ko habang kinukuha ang bowl sa center table. Ayla, wala akong babae, tanggi nito. Hindi ko na lang siya pinansin at naglakad tungo sa kusina para linisin ang pinagkainan ko. Lumapit ako sa fridge pagkatapos at kumuha ng isang ice cube. Sumandal ako sa island sink habang kinagat-kagat ang yelo. Narinig ko ang malakas na tunog ng phone kaya sinilip ko ang gawin ng sala. Tapos na, ani Chino habang nakatutok ang phone sa tenga. Pupunta na ako. Mabilis akong bumalik sa pagkakasandal ko sa lababo nang mamati ang patungo dito si Chino. Tumayo ito sa mismong harapan ko nang makita niya ako. Kukunin ko muna yung sasakyan ni Dad, palem nito. Gusto mong sumama? Hindi, matipid kong sabi. Tumango ito sa kasaglit na tumitig sa akin. Bahagya akong sumanghap nang dalhin niya ang thumb niya sa may chin ko. May pinunasan siya doon na sa tingin ko ay tubig mula sa yelong kinain ko. Mag-lock ka na lang ng pintuan, aniya saka na umalis. Nang marinig kong isinarado niya ang pintuan ng bahay ay doon pa lang ako bumalik sa sala. Tumaas ang mga kilay ko nang makita ang phone niya sa sofa. Mukhang nakalimutan niyang dalhin, Lumapit ako doon at dinampot liyon. Ilang beses ko pang pinag-isipan kung pakikialaman ko tong phone niya. Baka kasi may mabasa ulit akong hindi kanais-nais, isusumbong ko na talaga siya sa mga magulang niya. Nilinggan ko muna ang pintuan bago buksan ang phone niya. Baka bigla iyong bumalik dito kapag napansin niyang hindi niya nadala ito. At ano ba ang sasakyan niya? O baka naglakad na lang siya at magtataksi na lang tungo doon sa shop. Una kong tiningnan ang message icon at hinanap yung message ni Kay. Umirap ako sa hangin nang makita na nandito pa rin. Hindi pa niya binubura, ngunit yung huling text nung Kay pa rin ang nababasa ko sa preview. Mukhang hindi naman siya nag-reply. Nag-browse pa ako sa mga mensaheng natatanggap niya ngunit halos unread ang mga ito. Layong mga texts lang galing sa akin, kay Mommy, Kay, at doon sa Richard na hindi ko kilala ang nakabukas na. Pinindot ko ang pangalan nung Richard dahil na-curious ako doon sa preview na sure, bro. Pasensya na, sasabihin ko ang laman. Binasa ko ang convo thread nila at mukhang si Chino ang unang nag-text dito. Bro Leon ang unang message ni Chino sa kanya. At base sa details ng text, last week pa ito. Noong nakaraang linggo pa, noong nag-away kaming dalawa, one of your cousins, named Kay, texted me last night. Did you give her my number? 'Cause I certainly did not give it to her when she was asking for it. Really, hindi mapigil ang bulong ko saka umupo. Sir, bro, I didn't. Kinuha niya guro dito. Why? Reply nung Richard. At wala akong ideya kung sino ito. Pero base sa doon sa naunang nabasa ko, mukhang pinsan ito nung Kay. Binasa ko pa ang reply ni Chino sa kanya. She sent some messages here. Nabasa ng asawa ko. Not to be rude, but tell her not to text me again. I'm already married, bro. I was not even comfortable talking to her last night. Nahihiya lang ako sa'yo. Makailang ulit kong binasa ang mga sunod-sunod na reply ni Chino, at hindi ko naiwasan ang mapangiti. So, hindi talaga niya side chick yung Kay. Dahil wala akong kasama sa bahay, nagkulong na lang ako sa kwarto habang hinihintay ang pagdating ni Chino at nila Mommy. Inabala ko na lang ang sarili sa pagsi-cellphone, at kapag sumasagi sa isipan ko yung mga nabasa ko, hindi ko mapigilan ang pagngiti. At least, it was now clear that he didn't cheat. The girl just assumed. Tumigil ako sa pag-scroll sa newsfeed nang lumitaw ang banner sa taas ng screen senyales na may tumatawag. Saglit kong tinitigan ang numero dahil hindi ito nakasave. Hindi rin pamilyar. Kunot-noo kong pinindot ang answering button.
Pinindot ko rin ang speaker habang hinihintay na magsalita ang kung sino sa kabilang linya. Maingay rin sa background nito. May naririnig akong tunog ng sasakyan, nag-uusap na mga tinig, at nagpupukpok. Baby, did I? Kinagat ko ang ibabang labi ko nang mahimigan ang tinig ni Chino. Kusa rin itong huminto sa pagsasalita sa tumikim. Did I forget my phone there? Wala kasi sa bulsa ko. Tumikim rin ako bago sumagot. I don't know, pagsisinungaling ko. Check ko. Yes, please. Thank you. Lumabas ako sa kwarto at tinungo ang sala. Of course nandito ang phone niya. Pagkatapos kong pakialaman kanina ay ibinalik ko rin kung papaano niya iniwan. Hindi rin ako nag-iwan ng bakas na ginalaw ko to. Binura ko ang history na may binuksan akong app. It's here, pahayag ko. Naiwan mo sa sofa. Narinig ko ang buntong hininga niya na parang nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ko. I'm heading home. Do you want me to buy you something? Tanong niya. Fried chicken, mabilis kong tugon dahil yun ang unang pumasok sa isip ko. A bucket of spicy chicken. I kind of want to eat something spicy.